Hindi siya katulad ng mga dilaw na banat ng banat kay PBBM tapos bandang huli, kinain din lahat nila yung sinabi nila. Diba na dati, banat kayo ng banat tapos ngayon nakikipagkamayan kayo kay PBBM. Dati sinasabi mo magnanakaw si PBBM pero nakikipagkamayan ka na ngayon. Hinihimod nyo na yung puwet ng Pangulo. Padiri kayong lahat. Kailangan yung magsama-samang mga magnanakaw kayo para lang mapabagsak ang mga Duterte. Kung gusto nyo naman ng mura na at mabilis na internet, nandito na ang fiber ni Juan. Maaasahan, kaya tawag na. Baka meron na sa inyong lugar ang fiber ni Juan. Ano kaya itong balita na to mga kapatid? Galing po sa ating Pinas News Insider. Malaking good news ito. Buong mundo niyanig ni PRRD. Pinayagan na ng ICC umatras na palasyo na shock. Pero ang pagkakaalam ko, hindi umatin ata sa hearing si ating Tatay Digong. Tapos sabi niya ng ganun, dito na lang ako madidedge. Diba sabi niya ng ganun? Napakatapang po ng pahayag na ganun na hindi niya kinikilala yung ICC bilang kasamahan or basta sa Pilipinas lang daw siya susuko, sa Pilipinas lang siya lilitisin. Alam nyo nung nalaman ko yun, napakalaking bilib, sumusobra lalo, nag-uumapaw yung pagkahanga ko sa ating Tatay Digong dahil sa tapang niya. Para siyang bayani ulit. Diba ganun yung mga bayani natin dati, no? Na di bali nang dito ako bawian ng buhay, hindi ko kinikilala yung ICC na yan. Sa Pilipinas lang daw siya susuko or yung sa batas ng Pilipinas. Grabe, Nako. Nabibilib ako sa ganun. No? Ngayon, ano kaya itong balita na to? Ito ba yung isang munting paalala o bagong update? Kung trip nyo na may kasamang reaction video, simulan na po natin ito. Kakapasok lamang na balita, pinayagan ng International Criminal Court Retrial Chamber 1 ang kahilingan ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na huwag nang dumalo sa nakataktang confirmation of charges hearing. Yan ay may kaugnayan sa kanyang kinakaharap na war on drugs charges at yung crimes against humanity. Pinayagan na wag dumalo. Hindi naman talaga siya dadalo. Ayaw niya na rin talagang dumalo. Diba, no? Yun ang pagkakaintindi ko. Di bali na nga daw ma-dedge daw siya dyan eh. Ganun ho katindi. Talagang nabilib ako kay Pangulong Duterte. Sa dokumento na may petsang 20 ng Pebrero ng taong ito, sinabi ng Chamber na sila ay nagkakaloob ng naturang kahilingan bilang pabor sa panig ng kampo ni Duterte at nagpasya na hindi na ito padaluhin pa sa mga pagdinig, alinsunod na rin sa mga panuntunan ng kanilang hukuman. Kasabay nito, inatasan naman ng Chamber ang kampo ng dating presidente ng Pilipinas, ang International Criminal Court prosecutors at ang common legal representatives ng mga biktima na tukuyin kung alin sa kanilang mga filings ang maaaring gawing publiko o pampubliko, kaya naman ay dapat manatiling redacted. Ang confirmation of charges na isang proseso na bahagi ng hearing ay nakatakda sa 23, 24, 26 at 27 ng taong kasalukuyan dun sa The Hague, Netherlands. Matatandaan na mas maaga ngayong linggo, naglabas na itong si dating Pangulong Duterte ng pahayag na nais niyang i-waive ang kanyang karapatan na dumalo sa naturang hearing dahil na rin sa kanyang edad, sa kanyang kalusugan at dahil na rin na hindi na niya kinikilalang jurisdiksyon o hindi niya talaga kinikilalang jurisdiksyon ng International Criminal Court. Di ba? Talagang hindi niya kinikilala. Di bali na, kahit dito na ako, kahit baligtarin pa ninyo, ano? Alam naman ho natin, yung ICC na yan, parang sa akin, bulok na sistema na ngayon. Akala ko maaasahan yan kapag sinabing International Criminal Court, no? Masusumbungan mo to kapag yung batas dito sa Pilipinas pulpul, no? Kaso, ganyan naman po ang nangyari. Diba? Kaya sa akin, masakit ho na pangyayari ito. Samantala, posible umanong unti-unti nang mararamdaman ang pagbabago sa political alignment ng ilang mga mambabatas kasunod ang deklarasyon ni Vice President Sara Duterte na tatakbo siya sa pagkapangulo sa 2028 elections. So, ibig sabihin, sa sinabi ni VP Sara na tatakbo siya, maraming pwedeng mag-iba. Dahil nga nayanig eh. So, change plan.
Ayon kay Caloocan Representative Edgar Irice, tiyak na mapapansin na ang ilang pagbabago sa alyansa ng ilang mambabatas, Ayan. lalo na kung tatalakayin na at pagdidesisyonan ang impeachment complaint laban sa Vice Presidente. Gayunpaman, naniniwala si Irice na ang desisyon ng mga mambabatas ukol sa reklamo laban sa pangalawang Pangulo ay dedepende pa rin sa kung paano dumepensa ang kanyang kampo laban sa mga ligasyong nakapaloob sa mga reklamo. Kasalukuyan ngang naaharap ang pangalawang Pangulo sa 4 na impeachment complaints na inihain sa magkakaibang araw. Akala ko ba sa isang taon, isang beses lang. Pero bakit yan? 4 na naman. Di ba, Ang gulo talaga. Disqualified na nga sila nung una kasi 4 yung hinain nilang impeachment. 4 din yun eh. Tapos ngayon 4 na naman. Tapos ano yung mga laman yan? Baka halos pare-parehas lang din. Wala talaga tong mga to, Wala, ito na lang ang trabaho ng gobyerno ngayon. Pabagsakin si BP Sara. The more na ginagawa nila yan, mas nakikita ng mga kababayan natin na walang kwenta talaga itong administrasyon na to. Diba? Ayon sa mambabatas, bagaman posibleng ituturing ng kampo ng pangalawang Pangulo na strategic ang kanilang maagang deklarasyon, marami pa rin ang maraming Pwede. magbabago sa loob ng 2 taon o bago pa man ang 2028 elections. Ano yan unpredictable yung sinabi ni BP Sara. Oo nga naman, masyadong maaga kung ba't siya nagsabi ng gano'n na tatakbo siya. Parang hindi mo mabasa kung anong gustong sabihin ni BP Sara. Pwedeng sumasayko lang siya dun sa mga nakapaligid. Pwedeng tatakbo talaga siya o pwedeng hindi. O kaya ituon yung oras nila. Halimbawa lang naman. Ituon yung oras nila kay BP Sara. Sige, pabagsakin. 2027 na, hindi pa rin napapabagsak. Kung last 2 minutes mapa-impeach nila si BP Sara, baka isa doon sa mga magkapatid tatakbo bilang Pangulo. Doon sila lagot. Kasi Duterte pa rin, Ewan ko kung anong tumatakbo sa utak nila. Pero sa akin, sayang yung mga panahon na puro Duterte na lang ang inaatupag nila. Kung ikaw BBM ka at nakikita mong puro BP Sara na lang yung inaatupag, maumay ka naman. Maumay ka naman kasi nakita mo na dami-daming problema sa flood control. Pero anong inuuna nila si BP Sara? Kasi corrupt daw si BP Sara, napabayaan yung DepEd. May nabasa akong ganun. Mamen, sa mga nagsasabing napabayaan yung DepEd, hindi napabayaan yung DepEd. Hindi lang kayo nakafollow sa Facebook ng ating Vice President kaya hindi nyo nakikita yung mga solid na nagawa niya. Hindi nyo nakita yun. Diba? Tapos ito hindi ako magsasawa dito sa sinasabi nila na ilang days lang daw nagastos yung budget na ibinigay sa kanya. Hello, December na po yun. November o December. Kaya gumawa ng paraan si BP Sara doon sa budget na yon. Ngayon, ang ginagawa ng mga taga-kabilang kampo, nilalason yung kaisipan ng mga bobo na saglit lang ginastos ni BP Sara yung pera. Pero hindi nila alam, December na ata yun, November o December, papunta ng 2024 or 2025, something like that, So parang buwan na lang, mag-iisang lalagpas na tayo dun sa isang taon. Yun ang hindi nila naintindihan. Basta makikinig lang sila sa mga katulad ng mga munggo-munggo. Okay na sa kanila yon. Yun na yung news para sa kanila. Hindi na sila nagse-search. Yung mga piatos-piatos na balita, pinapatulan nila at pinaniniwalaan nila. Kung ganun lang yung paniniwala mo, hindi ka nagse-search, mangmang ka nga talaga. Kami kasi dito hanggat maaari, magse-search kami. Kahit ako, mahina utak ko, pero konti lang naman ang gagamitin. Hindi naman ganun kadaming utak. Titignan mo lang kung ano yung totoo. Minsan, dadalaw ka lang sa website or sa page ni BP Sara. Malalaman mo, marami namang ginagawa. Hindi lang kasi ipinapakita ng mga bayarang media. Tuloy tayo, Sa mga susunod na panahon at talagang paano didepensahan ni Vice President Sara yung sarili niya sa impeachment. Isa pa yan, kahit totoo lahat ang sinasabi ni BP Sara, kahit pumunto lahat ng sinasabi niya, kahit tama lahat o 100% bloodbath, baka baligtarin din ng mga taga-kabila. So, iniisip ko, kahit solido yung mga ebidensya o depensa ni BP Sara, maaari pa rin baligtarin ng mga taga-kabila.
Yan ang wino-worry ko dyan dahil mga pulpul talaga yung mga taga-kabila. Hearings. Yan magkakaroon talaga ng whether magkakaroon ng sa House kasi kailangan lang 1/3 eh. So yung lakas members plus the Partido Federal, baka ano na yun, kung boboto lahat ng lakas ng Partido Federal ay magkakaroon na ng 1/3, di ba? Ay plus yung mga makabayan lang. Wala ka naman nang-aasahan sa sa House. Sa sa diyan sa Senate hearing. Wala na rin akong aasahan diyan kasi yung school bukol eh. Tsaka kulay pink, di ba? Nandiyan pa si Ping Lacson. Oh. Yung tipong pag may iniimbestigahan, may tinatanong, imbes na yung tinatanong yung sasagot, siya yung sumasagot. Wala, puro yung mga taga-kabila lahat, puro bulbul talaga yan. Wala tayong aasahan dyan. Kaya pagdasal na lang ho natin na masurvive si BP Sara dito para panagutin lahat ng mga korap. Bayan and some members of the Liberal Party, baka posible na sa House ma-impeach siya. Yung sa Senate, it's a different thing. Sa kabilang banda naman, Sana, mula noong nagdeklara ang pangalawang Pangulo na tatakbo sa pagkapangulo sa susunod na taon o susunod pong halalan, nagsimula na ring mag-organisa ang kanyang kampo ng iba't ibang support group. Isa na rito ang Masa Sara Duterte Alliance o Masada. Isang nationwide campaign na nanghihikayat sa mahigit 32 milyong Pilipino na suportahan muli ang pangalawang Pangulo sa ikalawang pagkakataon. At ito naman po ay pag-uusapan natin ito. Ito, ICC umatras na, buong mundo na bigla ginulat. Okay. Ang epekto ng direkta at tahasang sinabi ni Pangulong Rodrigo Duterte na hindi niya kinikilala ang otoridad ng ICC over him. No? At naninindigan siya na ang kanyang illegal na pagpapakulong sa kanya for almost 1 year na ay bahagi po ng isang mga pagtataksil na uri ng gawain na tinawag niyang kidnapping at rendisyon, kung saan itinuro niya na si Marcos Jr. mismo ang pasimuno ng naturang kidnapping at ginamit ang ICC kahit pa nawala na itong otoridad o jurisdiction sa Pilipinas. Tapos yung ICC naman din, kumagat din. Imbis na gumit na sila, imbis na, hindi kami pwedeng makialam sa inyo kasi walang jurisdiction, pinatos din nila. Hindi naman din kakagat yung ICC na yan kung walang malaking pera ang ibinigay sa kanila. Base lamang sa opinion ko yan. Diba? Sa tingin nyo, walang jurisdiction tapos nasa ICC ngayon si ating mahal na Pangulong Duterte. Paano nangyari yun? Kahit ipaliwanag pa nila, kahit itambling-tambling pa nila yung paliwanag nila, mahirap po maintindihan yung mga multo. Kaya, para sa akin, binababoy na nila itong Pilipinas. Kaya kayo, huwag na kayo magpakamangmang. Ay nangialam at nanghimasok pa rin ang ICC. Pangalawa na binanggit ni Pangulong Duterte, mga kababayan, ay ito pong kanyang sinasabi na walang katotohanan ang ibinibintang sa kanya tungkol sa mga pag-abuso o pagsadya na mag-utos ng mga pagpatay allegedly laban sa mga biktima na nasasangkot doon sa war against drugs. At kung mayroong katanungan o mayroong mga testimonya at mga ebidensya na marapat harapin niya, ay walang ibang dapat na ginawa kundi nagsampa ng reklamo laban sa kanya sa Philippine courts, sapagkat umiiral at gumagana po ang mga korte sa Pilipinas. May punto po si Pangulong Duterte sa kanyang sinasabi na hindi pwede na ginamit ang ICC dahil lamang ito ay gusto ni Marcos. So, ipinakita niya na ang nangyari sa kanya was kidnapping. No? Ito po ay pagkikidnap, ito po ay isang hakbang na naglalayon na tanggalin ang anumang karapatan sa kanya bilang mamamayan. At binanggit niya na ang pagtataksil at pagkakanulo sa kanya sa pamamagitan ng kidnapping at rendisyon na isinakatuparan ni Ginoong Marcos ay lumabag sa saligang batas. Lumabag sa mga karapatan sa batas na nakasaad para sa isang mamamayan, at yan po ang tinututulan ni Pangulong Rodrigo Duterte. Pangatlo, binanggit na rin po niya na bagamat marami din ang mga nagnanais na siya ay masawi o mawala na, subalit hindi siya natatakot. Sabi niya, kung yan ay mangyayari sa akin dito sa loob ng piita na ito na illegal na kukulong
at gumagapos ng kanyang kalayaan, handa siyang harapin ang anumang pangyayari o pwedeng mangyari, including ang kamatayan. Pero hindi po mawawala, sabi niya, sa huling bahagi ng kanyang parang sulat sa mamamayang Pilipino at buong mundo, hindi mawawala na maglilingkod siya at magpapatuloy na isang lingkod para sa sambayan ng Pilipino. Grabe yung salita ng Pangulong Duterte, no? Nakakulong na siya eh. Nandun na lahat-lahat. Pero pinaninindigan niya pa rin. Di ba nga sinabi niya noon, kung magiging presidente ulit ako, gagawin ko ulit yon. Kung paano siya mamalakad sa Pilipinas. Hindi siya katulad ng mga dilaw na banat ng banat kay PBBM. Tapos bandang huli, kinain din lahat nila yung sinabi nila. Di ba na dati, banat kayo ng banat tapos ngayon nakikipagkamayan kayo kay PBBM. Dati sinasabi mo magnanakaw si PBBM pero nakikipagkamayan ka na ngayon. Hinihimod nyo na yung puwet ng Pangulo. Padiri kayong lahat. Kaya kailangan nyo magsama-samang mga magnanakaw kayo para lang mapabagsak ang mga Duterte. Ganyan ang ginagawa nila. Hindi ba nakikita ng mga taga-kabila yun? Ganun na ba kayo ka 80-80? Simpleng-simple lang, hindi nyo nakikita. Depende na lang kung bulag na rin yung kaisipan ninyo. Ang tapang ng pahayag ng Pangulong Duterte dito, di ba? Di baling dito na ako bawian ng buhay, hindi ko kinikilalang jurisdiction, wala na tong ICC na to, wala na. Hindi ito ang bansa ko, basta dito ako. Sa Pilipinas lang ako pwedeng litisin, ganyan, etc. No? Mahina man yung katawan ng ating Pangulong Duterte, pero buong buo yung isip at damdamin niya. Sa Pilipinas lang po siya susuko o lilitisin. No? Galing. Ito ang Pangulo ko. Kaya sana bumalik ang mga Duterte dahil kinakailangan pong mapurga itong ating bansa dahil ubod na po ng kasinungalingan ang ipinapakita sa atin nitong mga nakaupo. Nakakabwisit pero samahan ho natin ng dasal, mga kapatid. Oh my God, we're back again.